Another day, another ride, another gastos, mga best friends. Tayo ngayon ay pupunta ng Vespalipa sa Casa at papakabit tayo ng bagong shocks. Ipapalit pala natin yung shocks ay Profender X Series na na-score natin sa Makina Moto Show last April 11. Yung Makina Moto Show pala, madami dong mga booth, mostly related sa motor, yan. And nakascore tayo ng sale ng Profender around 20% off on all items. And ang in-avail natin na shock yung X Series na para fully adjustable. And of course, yun nga, okay yung deal kumpara sa bibili natin ng standard price. Bihira lang mag-sale kapag ano lang, may mga event tsaka lang sila nag to 20% off. And nga din, para mas mag-improve yung comfort ng ating motor. Bago ko pala naisip na Profender X Series yung bilhin, kasi madaming mga shocks na other brand. Siyempre yung premium, nandyan yung Ollins, tapos meron din Bitubo, Shark, at saka YSS, DRC, yan, yung mga ganyan. Pero ang naisipan nating bilhin ay Profender X Series dahil sa tingin ko, base sa aking mga research, ay pasok siya sa ating riding style. I mean, hindi naman tayo masyadong nagmamabilis, and also hindi naman tayo masyadong tawag dito, I mean, hindi tayo more on performance sa ating pagmamaneho. Chill lang tayo mag-ride, hindi tayo nagmamadali, hindi tayo masyadong nagbe-banking. Kaya naisip ko na baka pasok na pasok sa atin yung ating binili na Profender X Series. Tapos pala, bukod sa yun nga, ang pinagpipilian ko kasi nga mga sale sa makina is yung Bitubo, dahil nakaano siya 20% off din sa Scooter Depot na booth. And yun nga, dahil ginagamit natin yung ating research, actually mahirap makahanap ng reviews, specifically sa Vespa. Mahirap makahanap ng review. Kaya dahil wala tayong masyadong mahanap na review sa performance, sa comfort, specifically sa comfort talaga kaya tayo nag-upgrade para ma-improve yung comfort. Lalo pa this year nagbabalak tayo mag long ride, yan, ganyan. So we will see and we will test if worth it ba yung ating upgrade na Profender X Series. Malalaman natin maya. And base pala sa research natin, yan, compare, dahil yung choices ko nga ay Profender at saka Bitubo. Mahirap hanap na reviews. Nagtanong-tanong ko sa groups, walang nagko-comment. Yung mga nakikita kong comment, mga parang from the past 3 years ago, 2021, 2023, 2022, yung mga discussion. So gusto ko yung recent discussion sana, kaso wala. Nag-base na lang tayo kay AI sa pag-compare, and nasabi niya na yun nga, if I'm aiming to achieve more comfort, go with Profender versus Bitubo. If performance naman, go with Bitubo. Yan. Also pala yung Profender X Series, it comes with 2-year warranty. So in case na magkatagas or ano issue, definitely pwede natin claim yung kanyang warranty. And ang alam ko, yung Scooter Depot meron din. Napanood ko kay Amor Solo, channel ni Amor Solo,
na yun nga, yung sa service center ng Bitubo ay sa Alabang ng Scooter D. Yeah, we will see if okay yung ating magiging choices in the recent coming days pag naikabit na and na-install yung ating bagong shocks. Sana more comfort. Tas yun din pala, bumili tayo ng CNC knob ng Pro Fender kasi pwede mong i-customize yung ano eh, yung color ng knob at saka yung mga adjuster ng Pro Fender. May green, titanium, blue, kung ano-ano. And yung color options pala for Pro Fender is dalawa, either black or red. Siyempre, mamaya makikita nyo kung anong kulay yung ating pinili. Kayo ba, anong gusto nyong kulay ng shocks? Black or red? Definitely yung red mas ano siya eh, mas pop up, mas kita. And yung black naman, siyempre mas low key. And yun nga, plain, minimalist, malinis. You'll see kung ano yung binili natin mamaya. Videohan ko kapag naikabit na siya. Another consideration pala sa pag-upgrade ko na shocks is yung ating timbang. Siyempre, isa yun sa mahalagang parameter sa pagtono at pag-adjust ng shocks. And dahil may kabigatan tayo, and mostly naman solo ride tayo, kaya mas nag-lean towards Pro Fender din ako kasi mabigat nga tayo, and we can fully customize and adjust talaga. Kaya travel lang tayo papuntang Casa. Buti hindi na ganun kainit. It's around 3 PM in the afternoon. Grabe yung init kanina. Actually kakatapos lang kahapon ng makina moto show kahapon, April 12. Today is April 13. Wala nang patumpik-tumpik pagkabili, ipapakabit natin. Today is Monday. Yan na rin naisipan, Monday na din magpakabit kesa sa Linggo, ay para less yung pila. Sana wala kayong ginagawa para tayo agad. Sa tingin ko abutin ito ng 1 hour to 20 minutes, 1 hour and 20 minutes. And yung best pali pa is around till 6 PM. Uy, best pa, nakasalubong natin. Nabudol tayo sa makina moto show. Grabe. Actually nung inside racing event sa World Trade Center, tinignan ko na yung Pro Fender and parang good deal nga. And yun nga, I was thinking if I'm going to upgrade my suspension para sa comfort. And nag-isip-isip ako until yung makina moto show event. Kasi for sure may booth din dun yung yung Pro Fender. And yeah, napabili tayo. Hindi naman siya impulsive, nag-isipan din, pero syempre with this current economy, naiisip mo pa ba yung mag-upgrade. So yeah, early birthday gift, early lahat. Early birthday gift, early Christmas gift. Since malaking pera din yung nagastos for this upgrade. But hindi tayo nag-all-ins kasi hindi ko kaya. Masyadong mahal. Ang naisip ko, yung extra expense sa shocks, if mag-all-ins, ibili ko na lang ng high-end helmet. And also kabibili lang din natin ng helmet ng inside racing. Ang ganda ng last car natin kasi 50% off. And nung nagpunta pala ako sa HGC booth, ano lang, parang around 20 to 50% or 30% off yung mga helmet. Hindi lahat 50%. Pero nung inside racing naman, parang mas maganda yung deals ng inside racing. Maraming mga discount.
madaming helmets ang kasama sa discounts. Ngayon is may 20%, hindi lahat 50%. Ano pa ba? Yung nakita natin sa Makina Moto Show. Yun! Naglabas ang CF Moto ng classic cruiser bike ba? Tawag doon? Hindi ko alam. Basta yung kakompetensya ng Rebel 1100 na automatic. Ang nilabas ng CF Moto is parang Rebel pero 450cc automatic. I think semi-auto. I think convertible. Pwede kang mag gear shift. Gear shift ba yung tawag doon? Basta automatic siya. Tapos napapalitan kung gusto mong mag manual, pwede din. And ang ganda niya. And yung price niya is I think 339,000. Compared sa Rebel, naabutin ka ng almost, not sure kung 700 ba, pero I think double yung price. So kung mag-ano ka, try mo na yung CF Moto. Ang ganda. Thinking kung yun ang next bike natin para naman makadaan tayo ng expressway. Yan. Wow, hindi masyadong traffic dito sa may Lipa, ha? Sakto lang. Bukas pala bababa na uli ang gas. Thankfully, sana tuloy-tuloy nang bumaba. And also, bukas na tayo magpagas. Kahit tayo ay 4 bars na lang, sayang din yung 6 pesos savings. So malalaman. Pero yeah, bukas na lang tayo magpagas, mga best friends. And ano pa ba nakita natin sa Makina Moto Show? Yung pala, yung ating dream motorcycle, yung Italjet 459 to win. Maganda, grabe. And Kim, yun ang mga gold motorcycle natin. Ganda. Naka all-ins na siya, Akrapovic. Tapos ang slick ng style niya, parang motor ni Batman kumbaga. And yun nga, dahil slick, maganda din ang presyo. Talagang ubus pera. I think it's around 800,000, almost 800,000 pesos. And I'm thinking kung bibili ka nun, siguro aside sa motor, bilang hindi naman tayo ganun kapera, magkotse na lang muna tayo. Siguro pag may kotse na tayo, sasakyan, saka tayo mag ganun. And of course, hindi naman siya priority, more on luho na lang. Hindi talaga akong target market. Pero yeah, mga best friend, libre naman mangarap. Diba, malay natin. Balikan ko tong video na to, nakaganon na pala tayo, diba? Yan, dito na tayo sa Lipa. Malapit na tayo sa Vespa Lipa Casa. I think around 15 minutes lang. And yeah, surprisingly, ang ganda ng weather. Hindi siya ganun kainit ngayon. Kahapon, grabe, napakainit. Kahit 4 PM, 5 PM, iba yung sikat ng araw. Pero ngayon, very good weather. Hindi masakit sa balat. Kaya namang i-sustain yung init, kumbaga. Tapos ang dami pala nating mga TikTok friends na nagpunta sa sa Makina ng Day 2. Kasi Day 2 din tayo nagpunta April 11. Sayang wala man lang tayong na-meet na friend. Yung si Oski, nagpunta din sa Day 2 ng Makina. Sayang di natin siya na-meet man lang. Ganda ang butan. Tsaka si Fake Rider from TikTok.
Yan, day 2 din sila nagpunta. Sayang hindi natin siya nakita and naabutan. Tapos bukod pala sa Makina Moto Show, nung Sabado din, April 11, ano din, Pyro Musical 2026 closing, yung huling performance. So nagpunta din tayo doon. And napanood natin yung konting fireworks nung Sabado ng gabi. Yeah, nagano pala tayo, nag overnight stay. Kasi minsan lang naman tayo lumuwas sa Maynila. So yun na, overnight ko din. Para hindi tayo masyadong nagmamadali pa uwi. Oh shit, lumagabag na naman. Anti-motor sa humps. Kaya ganun. Tama, kainis. Dahan-dahan ka na eh. Dapat mas madahan pa. Sisira yung ilalim. Magkatagas. Yan. Nandito na tayo sa roundabout ng Lipa. Punta tayong Lipa City proper, left side. Sana walang ginagawa para tayo na agad. Current time is 3:30 PM in the afternoon. So okay lang naman, wala naman tayong hinahabol. Baka mga sana 5 PM tapos na. Hopefully. Sana walang ginagawa. Katamad ng bumalik bukas. Open ba? Open. Sabihin ko na open. Sana wala masyadong ginagawa. Parang madaming ginagawa. Busy po. May tatapos. Papapalit ng shocks. Front at rear. Abot pa kaya? Ano po siya? Profender. Abot pa. Sige po. Apo, sige po. Iwan ko na susi. Parang naglilinis dito. Inisod yung mga motor sa labas. Nagkape lang tayo at inantay natin tapos yung ating palit shocks. Dito tayo sa Vespa Lipa, New Nemar. Silipin natin yung bagong model ng Vespa, yung nilabas sa makina. This is, I think ito yung Primavera na 180cc. Ganda. Ganda ng kulay niya. Beige color. Black. Na Sprint. Sprint na black. 2026 yan. May grills. May grills yung kanyang left side. Tapos yung right side wala. Sprint siya kasi hindi black trims. Yung black yung mga trims, yun yung Sprint S.
Tapos ito yung beige na Sprint din. May grill sa gilid. Tapos ito yung isang maganda, may hook. May hook na siyang kasama. Ayos oh. Lagayan ng mga pinamalengke. Tapos ito, ang ganda nito. Candy red. Candy red na Sprint. Ganda ng color niya. Tapos yung harap pala, iba na din. Yung busina. 9. Mas modern, mas sleek. Tawag sa red color nito, pero hindi na siya yung kagaya ng dati na product red. Ano lang siya, more on glossy candy red. Sa mga mags yon, yung alam niyo yun. Tapos yellow Sprint. Yan. Parang yung pagka-yellow niya medyo pale, or ang tawag dun sa color na hindi masyadong matingkad. Nakalimutan ko yung term. Pero yeah, yellow na Sprint. Tapos syempre yun din, may ano siya, may grills. Tapos kung sisilipin nyo yung parang exhaust ba yun, yung daanan ng hangin papunta dito sa air filter. Ganda. Tapos pag pupunta pala kayo dito sa New Nemar, Vespa Lipa, madami din dito mga bikes. Nandiyan ng Honda, Kawasaki, CF Moto, madami. Also yung Lambretta, may Lambretta din dito. Siyempre Royal Enfield meron din. Service center ng Royal Enfield. Ganda. Yung bagong model ng Vespa, yellow. Yung motor natin. Ito natin color ay color red. Ganda. I think tapos na ata. Dumating tayo around 3:30. So time check, it's 4:30. Ang bilis lang pala. Halos parang wala pang 1 hour. Ang bilis kumuha dito. Ayan mga best friend, tapos na tayong magpapalit ng shocks. Tayo ay alis na, pero mag coffee break muna tayo. Coffee uli at merienda. Punta tayong Moon Coffee. Bukas na tayo magpagas kasi may rollback daw bukas eh. Okay, let's see. Ayos, ayos. Thank you po sa sunodli. Okay. Pero mas bagay dun eh. Candy red na candy red. Salamat po, salamat. Yan, ayos, ayos. Kalusot. Pakiramdaman natin ang ating bagong shocks kung okay. Mamaya malalaman sa matagtag. Nawabitan natin ang ating Pro Fender X Series red colorway, red colorway. Ang ating pinagbayadan pala sa labor is run for 17 pesos. Pwede na, pwede na. Mahirap kasi tanggalin yung startup eh.
Oh shit! Tik na mabangga yung ano. Namabangga yung estudyante. Sa mahirap sabayan, jeep. Tapos nasa ano kanya, right side. Tapos may pasahero, bababa o magsasakay. Doon ka GG. Yan. Shortcut lang tayo papuntang bypass. Ano nang bangga eh? Huwag ka mamadali. Isabak agad natin sa konting off-road lang naman. Wow, parang ganda na. Placebo effect lang pala. Placebo effect. Kala mo, oh, parang nag-iba. Dumaan akong humps. Dumaan ako maliit na humps. Parang may something. Nag-iba yung talbog. Oh, yan. Daanan natin lubak. Oh, shit. Oh, natalbog. Ang lambot ng talbog niya. Placebo. Placebo effect. Mamaya, malalaman natin yan. Placebo effect ata eh. Ayos, ang bilis lang nagkabit. Dumating tayo 3:30. Tapos by 4:30 tapos na agad. Ang mahirap ikabit yung sa unahan eh. Gawa ng may mga disc brake. Pero sa likod madali lang. Yung rear shock madali. And ang forma niya, maganda yung red sa ating Vespa kasi ano tayo eh, green at saka red yung ating team. Pero sabi nga, mas maganda daw dun sa ano, sa tawag dito, sa bagong 2026 na Vespa Sprint, yung candy red na color, yung pinakita natin kanina, yun talaga ang kulay na kakulay. Sige, pakiramdaman natin ang ating shocks. Kung ano ba, okay ba? Yung rebound pala nito, tinono ko na sa timbang natin bago ikabit. Kasi nasa may taas yung ano, mahirap abutin siguro. Pero yung mga, yung compression, nakatono na din. Ang hindi na lang ay yung, anong tawag yun? Yung sa spring, yung preload. So, hindi ko pa yung natotono, hindi ko pa na-check. Mamaya, I mean bukas na lang natin ayusin. So nakatono lang dito, compression at rebound sa ating timbang. Yung preload hindi pa. Hirap pakiramdaman. Giorno. Slick matte black na Giorno. Dati gusto ko Giorno eh. Pero ngayon parang gusto ko na yung Aura. Pero wala pa tayong nakikitang Aura sa daan ha. Kasi masyadong madami siyang ano, features yung CF Moto Aura. Oo, medyo traffic na. Mamaya natin malalaman sa lubak. Idadaan natin to sa konting lubak para matesting. Sa mga nagtatanong pala, hindi ko pala nasabi kung magkano yung kuha ko sa ating shocks. Sa mga nagtatanong pala, yung shocks natin ay 20% off discount. I think yung set front at rear abot ng 40k, 39k something. Pero nakuha na, dahil 20% discount, nakuha lang natin siya ng around I think 31k plus. So malaki talaga yung discount. Tapos nagpalit din tayo nung ano, compression knob. Kasi black na plastic yung stock. Pinalitan natin ng CNC na red din, kakulay. Kaya mas ano siya, mas maporma. Red on red. Kasi yung team naman natin ano eh, red, green at black. Pero pwede din naman yung black. Mas ano siya, mas malinis. Pero favorite color kasi din natin red eh. So red na lang para mas pop. So yun nga,
Na-score natin ang front and rear shock natin around 31k plus. Tapos nagpadagdag din tayo ng CNC knob para sa compression, customize. Plus I think around 1.6 kasi 1,000 plus yung ano eh. Yung price ng isang knob dalawang knob sa front at rear. Kaya times 2, 20% discount din siya. So pinatakan I think around 1.6. Hindi na tayo nagpalit ng nung rebound knob kasi hindi naman siya kita, nasa taas. So hindi, no point on changing that. Hindi naman kita, nasa loob. Pati nakaset na siya sa weight ko. So bihira natin siyang pipihitin. Let's see kung mas smooth nga talaga. Kasi yun yung habol ko comfort. Hindi ko pa siya masyadong matest kasi nga traffic. Tapos nandito pa tayo sa asfalto. Maramdaman natin yan kung may improvement ba talaga maya maganda tayo. Konting off-road. Yung way kasi doon sa Moon Coffee medyo off-road. So magandang testingan. Ganda, sabi ng mechanic, ni sir mechanic natin, yung professional mechanic, mabilis gumawa talaga, ang galing. Okay naman daw, okay daw yung pro-fender. Color red. So yan, lubak. Grabe, mas nga, parang mas soft. May bounce pero mas soft. Smooth yung mo. O placebo. O placebo effect lang. Para di manghinayang sa gastos. Parang meron. Parang meron talaga. Yung mga babagal, parang ang smooth. Ang smooth ng talbog. Hindi masakit. Tas parang may iba talaga pag nadaan ako sa lubak. Yung walang shocks kanina nilagay ko lang sa bag ko kasi ang laki nung kahon. Paano ko yung bibit-bitin? Binalot ko na lang ng tela at bag yung mga shocks, tapos nilagay ko sa backpack ko para madali, hindi hassle. Dalhin ko pa yung buong box. Parang may iba talaga Ramdam ko yung talbog. Ramdam ko yung comfort. Nilagay na agad yung word comfort para sulitan mo yan. Naramdam ko yung gaan. Yan, parang nasa ulap ka. Konting yugyug na madahan, mahinahon, malambing yan. Sakto, 5 PM open ang coffee shop. Yan, off-road, testing. May improvement. Meron nga, ang smooth. Ang smooth. Grabe, ang ganda. Nadaan ako dito, yugyug, dug. Kasi off-road mabato. Pero ngayon, ang smooth niya. Parang may lambing yung pagdaan mo mahinahon, yun, ganon. Hindi ka binubugbog. Smooth yung rebound. Ewan ko, hindi ko naman alam yung mga rebound. Pero yung angat, parang smooth. Ito yung paglubog-lubog. Hindi siya masakit. In short, hindi siya matagtag. Yan, park lang tayo. Dami ng mga tao. Dito tayo mag-park. Sarado pa. Ma-picture natin yung shocks natin. Medyo sarado pa. Kaka-open lang. So, let's take our time. Yan. Tingnan natin kung kita. Yan.
Ganda ng kapit. Wow, ganda. Pansin ko talaga yung improvement sa luwak. Kasi off-road dito eh. Rear shock. Tara. My favorite, less sweet lagi. Wala na yung ano, no? Ay, thank you. Oh, may raffle ticket tayo. Moon Coffee. Full tank gas, yan. Yan kailangan natin. Full tank gas. Draw on April 18. Kasi wala akong ballpen eh. Kasi wala tayong ballpen. Yan mga best friend, tapos na tayo magkape. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagpapalit ng ating shocks. Until our next ride, ride safe and God bless.